nung time na yon. And nakakancel ka agad ni Grak yung kanyang Blazing Duet with a knockup from the Wild Charge. Ito, nag-alanganin yung Aura PH itong series natin na to from Game 1 kung ano yung magiging last pick nila. Kaya sila nag-harvest. At least trying to slow down and control the farm of, at least getting that snowball factor going. Yes. Kaso, nangyari, Your team nakapag-farm si Chu, and also with the connection from Kolsay on the top lane, dun sila nahirapan. Sige, okay lang. Control natin yung top lane habang gumagawa ng control dito si RTZ sa mid lane. Almost lahat ng lanes ng Work Oster Force is winnable. Talagang lahat kontrolado nila. So it's really all about control here for Work Oster Force. And Aura PH naman, looking at their strengths, Aura PH, they can go for a much more cheesy picks. Kasi yun yung napapansin ko eh. Yeah. Going from from Work Oster Force as stopping the streak of Work Oster Force, or at least getting that first punch sa Work Oster Force nung Week 1 series, yun yung lamang nila. Kailangan nilang maglabas ng mga alas dito sa side ang ng malaking Aura PH. tanong kung ano yung alas na yun Indeed. no? Pero kung going back dito sa draft natin mga kaibigan, this is almost the same ban that Work Oster Force did have on game number 1. Pero they are really going in for a blue side, no? So it's now Aura PH. Ang nagpahirap sa kanila kanina was Unravel on its Jawhead. Will he be able... Walang nabago for Work Oster Force. And of course, bakit mo nga naman babaguhin kung gumagana sa inyo? Tama. Aura PH, the biggest question is, willing ba silang ibigay ulit ang Jawhead dito sa Work Oster Force? What do you think, TDZ? Tingin ko pwedeng ibigay ito ng Aura PH and Jawhead. Pero delikado kasi nakita natin yung performance kanina ni Unravel. Tol, sinabi ko kanina, isa sa mga napansin ko, bukod dun sa flicker, ejector ni Unravel, yung pagbato niya kay Kagura, nag-proc yung Yin Yang Gathering, yung additional shield ni Kagura, kung bakit siya nabuhay doon. And with that, yung presence of mind ni Unravel, going for that play, hindi mo siya maiisip, going for a normal player, mga amateur players, mahirap siyang isipin na, okay, meron nga palang ganung mechanic si Kagura, at nagamit niyo yun at the nick of time. Oo, yung pag-save niya kay RTZ. Pero ang hirap din para sa side ng Aura PH. Yes, pinahirapan tayo ni Unravel kanina, but we could probably make something out of it kasi hindi rin sila willing na i-open yung Benedetta. We all know, Work Oster Force has two of the most promising side laners natin dito. Either of the two, Trimar, RTZ, and Kusei could be able to play this Benedetta. So, might as well, bigay na natin yung Jawhead, basa naman natin. Pero right this time, TDZ, Aura PH, hindi nila muna kinuha yung Granger and kinuha ngayon nila yung Kagura, which is Greed is masterful on this hero. So medyo nag-deny sila ng konti dito para sa side ng Work Oster Force. Tama yun, Rob. At tingin ko dito, it's it's about stealing the comfort heroes sa side ng Work Oster Force. At nakita din ng Aura PH na okay, ito yung punto. Ito yung hero na nag-stump sa lane namin, kaya nahirapan sila sa aggressiveness ng Aura PH. Diba napansin natin, lahat ng pressure ng Aura PH, lahat nasa mid lane. I know. Pero with the Yin Yang overturn combination from this Kagura, na-control sila agad, literal. Yung tali, nahahatak sila at medyo nahihirapan silang mag-engage kasi nandun yung umbrella, yung semi-umbrella. So with that umbrella presence talaga, ang laking kinontrol ng Work Oster Force from those team fight and also early skirmishes ng Aura. Totoo yan. And going back, Lunox dito, we've seen this work naman for their, on their team. And given that itong Lancelot na to, nasabi ko, wow, ginamit niya to. And kung di ako nagkakamali, against Signal Ultra, I've seen Chu be able to cancel a lot of things. There was a time doon sa turtle fight na isang normal attack na lang siya, na dodge niya with the Thorn Rose, tapos gumilit pa siya para hindi siya tamaan ng first kill nung Roger. And that is something masterful para sa isang hero dito for Chu, itong Lancelot na to. Pero dito naman sa Aura PH, hindi nila finirespect agad yung Granger no? So, alam pa rin nila na makukuha nila yung Granger given that, kumbaga fino-force nila yung daming pwedeng gamitin work Oster Force, pero finorce nila yung Work Oster Force kung kukunin man nila yung Granger. And I think dito pa lang sa part na to, medyo nagkaroon na ng slight win yung Aura PH in terms of drafting kasi nakuha pa rin nila yung gusto nila given na nakadenay pa sila ng Kagura. I agree. At nakita naman natin yung Work Oster Force, pinakita nila kaagad yung kanilang mga core heroes. Again, Lunox and also the Lancelot. So meron pa ring opportunity dito yung Aura PH na pumili ng tank, which is the Kufra, one of the best heroes na pwedeng pang-counter dito sa current lineup. Again, that will cancel the... pero meron din naman pang-cancel dito yung Work Oster Force with that bouncing ball kapag na-ejector dito. Pero lamang sa team fight ang Aura PH kung magkukufra sila. Totoo. Kung titignan mo ngayon dito, sa Aura PH, they already have their trio.
Oo. 'Di ba? Parang we rarely see them use the choke on the side lane, and this is gonna be a JP's hero. So ngayon for the side of Work Oster Force, they're canceling or rather banning ngayon yung mga possible na maging hero dito ng Aura PH on their side lane. And dito naman, meanwhile, for Aura PH, wala pa rin. Kumbaga pareha sila dito na nilagay nila sa final 2 picks nila yung yung pareha side lane nila. Kumbaga, sinicure muna nila parehas yung trio nila. Trio, yung trio tagapayo, kumbaga yung mga umiikot lagi sa lanes. And yeah, I completely agree. Rob, Work Oster Force removing the Khalid. So, ang ramdam dito ng Work Oster Force, okay. Meron silang crowd control with the Kagura Sinyong overturn, pero kulang pa sila ng isa pang magme-main initiate. And with that, nagtanggal sila ng thumbs sa side ng Aura PH dito. One of the best sustainable heroes or sustained heroes, static heroes. Saka yung Tamos din kasi parang kilala din talaga siya para sa Aura PH. And regardless of the two, most of the time, Kilowash yung gumagamit. Pero even Benecutie, they also have games na nananalo sila even with Benecutie using this hero. Pero now, ano pa ba mga available TDC na mga side lane na pwede nilang piliin? Daksha ngayon, ang isang naging pick ng Aura. For the side of Work Oster Force, what do you think? Sa side ng Work Oster Force dito, since the ban at si Alice, they can go for a Uranus. Medyo risky since nandyan din yung Baxia. Pero meron silang, I'm really confident with Lunox against Baxia matchup. Kasi ang Lunox kasi, more on advantage niya is magic penetration. Yung one of the easiest ways for them to burst out the Baxia. So it's kind of risky for Aura PH here. Pero Uranus nga, medyo safe dito. You got it right. Yep, thank you. Medyo safe talaga dito ang Uranus kasi mas mababox out nila, mas makakalapit kagad si Uranus up against the Granger. So kaya niyang sumulubsob with the Radiant stacks kapag meron siyang 20. Kaya niyang saluhin yung Rhapsody para lang ma-push out dito yung Granger when it comes to team fights. Isa pa, Parsa, really good against the team fight control. And kapag tumama dito yung Curse of the Crown niya sa mga sa mga frontliners, one of the best ways to counter the Kagura is to stun lock him. Hintayin mo na nasa labas yung umbrella niya bago mo siya i-stun kasi hindi siya makakabalik hindi siya makaka-flee. Yeah, totoo yan. I agree with you with that Kagura on its mechanic. Pero ito sa Work Oster Force, they will be locking in here Forza. So you could do either way. It's either the Lunox could do the side lane or rather even the Forza. And we've seen this like on Omega, si Toshi na gumagamit. But before ko pang matatapos yung aking information, this is the first time na makakakita tayo ng Martis sa MPL Season 7. And it's gonna be Benecutie will be using this hero. Kung di ako nagkakamali, si Kilowash medyo known din siya sa paggamit ng hero na to. And oh my, pinag-usapan natin kanina yung tungkol sa alas. Ito na kaya yon para sa Aura PH. Rob, nakikita natin dito sa Martis, isa sa mga strength ng Martis is the control. Kumbaga, kaya lang kanyang i-juggle, air juggle literally with the Mortal Coil, yung hagis niyang pag ganun, yung movement speed niya, yung movement na pwede niyang i-reposition yung kalaban. Ang laking bagay nun para sa Aura PH. Bakit? With the control. Again, we're talking about mispositioning and also the decimation, yung parang ano yung last hit niya, yung gaganon, Ashura yun Ashura. Crowd control ang kailangan nilang gawin dito. And also yung decimation, yung pag nandun ka na sa HP threshold. The ultimate. Kumbaga pagka lalong kumukonting buhay mo, parang may movement speed pa kasama yon, tapos patay ka pa kaagad. Yeah, I really like you pointed out yung mga skills dito ni Martis. And for sure, there are a lot of people na medyo hindi na ganon ka-familiar, specifically kung ngayon ka pa lang nanonood ng MPL or even playing Mobile Legends Bang Bang. Pero itong hero na to, na buff to on the previous patch din naman natin, no? Na ang bilis na ng kanyang minion wave clear. So this could potentially help Aura PH on their invades against Work Oster Force. Yep, and also controlling the lane equilibrium. And tingin ko every time sinubukan itong Martis sa tutol kumbaga sa side lanes, ang bilis siya mag-clear out. Kapag hindi mo pre-knock yung second trigger ng kanyang Mortal Coil, ang bilis ng cooldown niya. So tingin ko that's one of the reasons why kung bakit okay siya sa side lane. Ang gandang technique na pointed out kasi most of the time ginagamit lahat no. So there's a point na kukontrolin mo lang. Pag di mo lang, ang bilis ng kanyang cooldown, no? So, yeah, this is very interesting for the side ngayon dito ng Aura PH. Who will take it? Medyo nagkakaroon tayong dito ng magandang poke. So far, Kilowash mas nakakalamang siya dito against the Uranus. Let me know, what do you think about this matchup, TDZ? Well, sa top lane matchup dito, lumalamang dito si Baxia because of the Baxia mark. Pero si Unravel dito sa bottom lane, pinili niya na ibigay na lang kay JP yung kill compared na ibigay yung kill kay Lord Hades. Yes, but
still, that's 2 kills para sa Aura PH. And this might actually bolster the early stages of the game. Given na tinatanong ko sa'yo kanina dito, Tremor TZ is having a hard time going against the backshot dito ni Kilowash. Yeah, early game pa lang din kasi meron siyang Shield Spirit at meron din siyang Concussive Blast. At ang alam naman natin si Uranus gusto niya laging sumalubsob para makakuha siya ng Ionic Edge plus the Radiant stacks. Pero kapag nagkaroon agad ng level 4 dito si Uranus, kaya niya makipagbakbakan ka agad. So Transcendent Ward, tingin ko, yun yung ginagawang rotation dito ng Aura PH. Control the top lane, stop Tremor TZ from snowballing. Nakita natin yung performance niya before with the Uranus. Isa sa mga talagang hindi agad makontrol ng kalaban nila noon. And again, with the positioning from work of Yes, speaking of positioning dito, naiba to na kaagad doon si JP. Pero si Unravel ang unang mawawala. Habol ngayon dito mga members dito ng Aura PH. Pumapalag naman yung work. Going with the sword sa may backlane dito si Cho. Pero the puncture, mukhang hindi siya makapag-dash in or dash out rather dito sa mga members ngayon ng Aura PH. Habol pa rin sila dito. They are chasing in. Medyo makunat naman dito si Tremor TZ. But Benny Cutie with this Mortis will be taking Uranus together with the turtle ni Hades. So far dito TDZ, lahat na pupunta para sa side ng Aura PH. Isa sa magandang finisher dito si Mortis, again with the Mortal Coil, juggle kaagad. At may hirapan dito si Chu na mag-position kasi once na nahuli siya ng Mortal Coil, it is a great opening for Aura PH to burst him down. At ang daming burst dito ng Aura. Merong Kagura with the Magic Burst and also Lord Hades with the Physical Burst kapag nakakuha siya ng kanyang Rhapsody. Kung babalikan natin yung turtle fight na yun, no? The initiation actually came from work, di ba? Binato kagad doon si JP, but on the process, doon sa team fight, it was still Aura PH won the engagement. And together na nakita pa natin yung kill doon na manggagaling dito sa Mortis na to. So far dito, TDZ going, this is a 1,000 lead. This is kayang-kayang bawiin to, but before that, Greed will be taken down. May sipa dito si JP, may bawi naman dito ang side ng Aura PH. Pero what do you think? Paano bang dito? With work ba? Mag-hold lang ba dito sila sa early game since yung Aura PH yung nagsiset ng tempo sa laro na to? Tama yung call mo na yun, Rob. Hold the early game kasi nakapansin ng work on ng Aura PH na kailangan nila ng oras para mag-enable rather yung draft ng Work Officer Force. Napansin natin kanina dun sa team fight sa Turtle area, si Lunok pati si Farsa hindi gumalaw kasi alam nila na okay, sige, wala damage output. Totoo. Pero kung papansinin mo, TDZ, yung pwesto ng brush na yan sa gitna, parang kung papansinin mo, dyan nakapwesto lagi si Unravel. Unravel brush yan, mga kaibigan yan. Doon sa may top lane, ganun din yung ginawa nila. Tapos nandun, kumbaga, si JP ngayon, lagi iniisip niya, may robot sa loob. May robot sa loob. Lagi may tao doon. Kasi sabi nga ng mga analyst natin na kapag kung sino yung una maka-occupy ng small brush na yan, especially kapag dun mag-respawn yung turtle, lamang ka na agad by 20% when it comes to that fight. Bakit? Kasi nandun yung surprise factor. Nandun ka agad yung, hindi mo malaman kung ilang tao yung nandun sa fight. Totoo. Kakaiba yung brush na yun. Kasya kahit sino. Pero dito, sa may top lane, Kilowash dito, still holding on dito sa kanyang revitalize. Pero walang malakas sa apat, pero may kapalit yon. Dahil Lord Hades has already been taken the turtle. Kahit papaano, may bawi naman doon ang Aura PH regardless na napatay si Kilowash. Now, TDZ going on dito. Pantay pa rin dito ang ating mga, I think yung Torre lang natin yung magiging sagot dito, no? Sino kaya sa tingin mo ang mas maunang makakakuha ng mga Torre? And looks like Aura PH, sila yung may, kaya nila parang confident sila namang invade at hindi gustong pasukin ni Unravel yung brush na yun dahil hindi rin niya alam anong laman nun. Sa akin, Rob, to answer your question, ang mauuna dito sa pagkuha ng third is yung Aura PH. The reason why, again, merong Ashura's Wrath dito si Marty, si Benny Cutie. Kapag nakakuha siya ng Ashura's Wrath, kapag apat na yung Ashura's Wrath niya, ang bilis ng attack speed niya. At nakita natin every single time, meron din silang range capability with Lord Hades, but what I'm trying to say is the attack speed from Martis, less than 5 minutes, para ka na agad naka-DHS eh. Sobrang bilis, para ka naka-Windtalker. Kaya mong i-disable lahat. At with that, wala na kagad yung bottom lane ng Work Officer Force. Saka nagpe-pay off din sa kanila tong Martis ni Benny Cutie. Kung titignan mo yung KDA niya dito, 3-0-0. Meaning to say, is really getting the kills and even the farm para dito sa hero na to. Pero ito mga kaibigan,
this is like, kumbaga, disiplina pa rin naman on both of the teams. Though, nakuha yung top lane dito, or rather ng Torre dito ng Aura PH. Rimor TC, medyo delikado siya dito. 2 members ang humahabol sa kanya dito. May flank sa likod. Greed using that ultimate dito sa kanyang CB Umbrella. Pero Rimor TC still too tanky. Ngayon, may Jit Kondo doon si JP pero hindi niya na sinubukang sipain pa rito. Sino ang unang mawawala? That's gonna be Unravel. Ngayon, confident na dito pumasok sa ilalim ng Torre ang mga tropa natin from Aura PH. Pero Rimor TC, gaano ba kakunat itong hero na to? JP pa ang nawala. Oh no! TDZ, it's all about Aura PH going in pero mukhang Work Oster Force pa ang magwawagi. Naipit doon si Cho sa loob ng Tier 1 turret. It was a nice attempt, but you also need to respect the tankiness of Tremor TZ here. And nakita natin yung item niya kanina, meron siyang Purify, meron siyang Transcendent Ward. So almost lahat ng CC niyo is mananalify ka agad. Grabe So you yung need to kunat. burst him out. Kailangan talaga makakuha ka ng magandang opportunity. At yun yung strength ng work dito. Yun talaga, mukhang makikita na natin dito yung strength na sinasabi mo dahil makukuha ni Chu dito. Yung turtle na to may bato pa doon sa may bandang likod. Unravel will be taken down and a kick. Or rather, yung Martis na doon, halos nawalan ako ng sasabihin dahil sobrang lakas nung damage na yon. 3-man down for the side of Work Oster Force. Walang kapalit yon. Tuloy-tuloy ngayon dito ang aggression ng Aura PH. But still, may nakuha naman sila doon. Good attempt for JP getting the way of the dragon doon sa Lunox pero hindi enough yung damage. Kumain siya ng Torre and even naka-dark as well doon si RTZ. So far, what actually happened doon, TDZ? Even trade yun. Rob, kasi nakita natin with that way of the dragon sa loob, kahit hindi niya napatay dito si RTZ, nagkaroon ng opening dito ang Aura PH para ma-take down yung middle lane turret ng Work Oster Force. Yes. Well, going back to what I mentioned earlier in Series 1, na sobrang importante ng middle lane turret because nare-reduce or dinideny mo yung damage reduction na capability na kayang ibigay ng turret para sa mga allied heroes niya. And napapansin natin, gustong sumugod lagi ng Aura PH sa middle lane at pa-control kagad yung jungle area Sila ng Work. din talaga yung nagsiset ng tempo dito, TBC. At kung papansinin mo sa mapa, lagi nilang gustong kunin yung Torre doon sa taas. Kaso na-hold yun palagi ni Tremor TZ. Kung titignan mo rito, dalawang members ng Aura PH, hindi na siya, kumbaga, nagka-cut lane na siya dito and really forcing a reaction dito para sa mga members ng Aura PH. This game might actually drag in a very long game. TBC, ngayon, magkakaroon na tayo ng Lord. Hindi mabasag-basag ng Aura PH tong top lane. Paano ang gagawin nila dito? Will Work Oster Force just stay still? Or kailangan sila naman ang sumapak dito sa Aura PH? Kailangan mag-stay still lang sila kasi ang current composition dito ng Work Oster Force, they are, yung strength nila is more of a positioning. So kapag nakakuha agad sila ng position sa may brush area at sumugod dun yung Aura PH and dun yung surprise factor. Again, we're talking about Parsa and also Lunox plus the plus the Lancelot combo. Pero si JP dito mukhang naiwan sa gitna. Siya nga yung naiwan sa gitna pero that is just providing vision and information dito para sa side ng Aura PH kasi binasag na ngayon nila yung dalawang Torre na kanina pa nilang gustong kunin and this is good news, TDZ, para sa side ng Aura kasi nakaposition sila ng maganda dito sa Lord Pit. Yep, at Lord area indeed, 1/4 na ang bawas dito ng Aura PH pero Unravel mukhang nag-aabang din magandang position. Medyo nagamit ang kanyang feathered airstrike so again, Aura PH with the timers. Yun na, sinimulan na ni JP yung sipa doon na reset naman yung Lord pero looks like Work Oster Force. Sila ang mawawalan, Unravel ang mawawala. Benny Cutie will get shut down by RTZ na abangan siya doon sa likod. An even exchange yun, TDZ. What do you think? Tingin ko dito lumumang ang Work Oster Force kasi kahit nung wala si Unravel, okay lang, naka-pull yourself together. So yung respawn timer niya is sobrang bilis lang. But stopping the streak from Benny Cutie is the big thing. Ang laki agad ng gold na naibigay din ng Benny Cutie sa side ng Work. Totoo. What I ask you is kung ano yun kung even yun. And for Work Oster Force, definitely even. Unang nakuha doon si Unravel, pero naiwan sa likod. I get the point kung bakit nasa likod si Benny Cutie. Kasi you would want to flank, you would want to take si Kusei, itong Farsa na to, which is very squishy, especially pag ang Martis ang kukuha sa kanya. Pero inabangan Inabangan RTC talaga. was actually there and alam nila napapasukin sila doon sa likod. Pati yun talaga ang punto Nakita mo natin dito, lahat ng ganitong klaseng draft, hintayan gaming, tol. Kumbaga, kailangan mo makakuha ng magandang position. Patience is a virtue. Especially on this current draft, Kosei with the Farsa, RTZ. Sinabi ko nga kanina,
ang lalabas lang ditong hero sa side ng work is si Unravel pati si Trimartizi. Trimartizi, nakita siya kanina from, habang naghihintay pa lang yung aura and also work sa may Lord area, kinat na kagad yung bottom lane. Kaya napansin natin yung damage ng turret sa bottom lane is almost kahit isang one hit na lang. Isang one hit nga galing sa ating pinaka-legendary caster na si Majin Faldas. Pero ito medyo 4v4 match-up lagi ang nangyayari dito. Kasi hindi mo rin pwedeng iwan si Trimartizi on the Uranus and probably get dito sa may bottom lane na mag-cut ng mga lanes. So, like what you've said, abangan dito, patience is a virtue. Even RTC has a perfect place doon, position indeed, doon sa may top lane. Kumbaga, it was steadily going into work. Sa ganitong sitwasyon, EDC, what do you think? Yung parang tug of war, pero mamaya mo na sagutin niya dahil sa likod may Jeet Kondong tatlo para kay JP. Wow. Shutdown ngayon dito si RTZ. Pero sino na ngayon ang sunod na mawawala? JP, Boy still pa. alive. Pero ngayon ang mga members dito ng Aura PH, hindi na tayo maghahabol mga tol dahil pwede na nating kunin ng Lord. Ito na, sinisimulan na ngayon nila dito TDC na pa-TP out dito ang mga members ng Work Oster Force. Aabot ba sila dito? Chu is still on the vicinity. Mukhang hindi na yata nila aabutan to para makontest. And this is it. Aura PH getting the first Lord. May palag pa dito. Even Trimartizi is forced na sumama na ngayon sa team fight. Ang ganda ng pagkaka-zone out dito ni Greed. Napansin niya na okay si Chu nasa middle lane, ginamit niya yung kanyang Thorn Rose. But yung giving the threat na okay, sige, kung gusto mong dumaan dito sa area na to, sa may brush, left brush area, kailangan mong i-absorb yung damage ng aking yin yang overturn. So si Chu ngayon, pwersa siya na pumunta sa baba, but it's way too late. Nakita niya yung banner na Lord has been taken at hindi na siya magko-contest kagad. So it's all about positioning. Nakita mo natin dito yung advantage ng Aura PH na force back nila, na i-push back nila rather yung Work Oster Force, at with that snap, with that opportunity, hindi sila patumpik-tumpik pa. Kumuha agad sila ng Lord. Kumuha sila. Speaking of hindi magpatumpik-tumpik, binato agad ni Unravel doon si JP. Muntik-muntik na naman siya doong mamatay. Low HP ang ibang members dito ng Aura PH. Bukang magti-TP out na muna sila as the Lord is still approaching on the top lane. Pero maganda ngayon ang positioning dito ng mga members ng Aura PH. Pero malayo pa yung iba. So TDC, looking at the map right now, it's look like na hindi nila sasabayan yung Lord, and they potentially would want to remove the inner turrets dito sa gitna at even doon sa may bottom lane. Pero eto na, Work Oster Force, may bato na naman sila dito with Unravel. JP, this time around, hindi siya mabubuhay. Kasama pa si Greed. 2 members down. Ngayon ang nawala dito sa Aura. Pero sabi ni Ben Cutie, this is my time. This is my time to shine. Pero triple kill ang pinalit doon ni Chu. Medyo bumaliktad pa ngayon ang Vapor dito ng Aura PH. Nasa kanila yung Lord, pero sila ngayon ang unti-unting nauubos dito for Work Oster Force. Now, 4 ang pinatay ni Chu. Gusto pang sundan tong isang to. Kilowash, can he be able to survive? Dilapag niya na rito ang Revitalize, pero yung gulong sobrang kunat at hindi pa rin kinaya dito ng Work Oster Force. Ang ganda ng decision making dito ni Chu. Alam niya na okay, si Kiluwash na lang yung naiiwan doon at ang hirap niyang patayin kasi dalawa na rin ng members ng Work Oster Force yung nandun. So he decided to go for the middle lane afterwards. That is a very disciplined. Kahit sabihin na nating napatay nila yung back siya doon, that would take a lot of time compared to the trade na pwede nilang makuha yung mga tore dito ng Aura PH. Now, Work Oster Force going confident dito to invade the orange buff ngayon dito ni Lord Hades. But right now, TDZ, balik tayo ngayon dito on an even scale. Look at the gold. Dikit na dikit. Lamang pa nga yung work dito May 1K net worth, mga kaibigan. And also kahit lugi sila sa kills, nakikita natin dito yung opportunity, yung kung paano kasi methodical yung approach dito ng Work Oster Force. Okay lang, kalmado lang tayo. It's just the outer turrets. Hanggat hindi natitake down yung mga inner turrets natin, meron tayong pag-asa na maging aggressive. And with this, look at the position of Work Oster Force, mga kaibigan. Top left corner, ino-occupy na ng Work Oster Force yung jungle area at hinihintay nilang makakuha ng isa! Yun na yata yung isa, yun si Kilowash with the combination of Ejector together with the feathered airstrike ni RTZ. That's gonna be a 4v5 ngayon on the bottom lane. So RPH decided na wag na nating depensahan yan. Doon tayo sa loob dahil wala ang ating tanky hero na si Kilowash. Ngayon dito, looks like bumaliktad ang istorya dito, mga kaibigan. Work Oster Force on the verge of winning
on this series against Aura PH, kanina sila yung mas nakakalamang. In fact, nakuha pa nila yung Lord. Pero TDC, what could have happened? Nag-overstay ba or nag-overcommit ba ang Aura PH nung nakuha nila yung Lord? That's the reason bumaliktad tong larong to? Nag-overcommit dito si Benny Cutie gamit yung kanyang Martes. Sumulubsob siya sa loob ng between the tier 2 and the tier 3 turret. Tingin ko, I gets ko yung yung gusto niyong gawin dito eh. Makakuha siya ng decimation strike, makukuha ang proc agad yung killing spree. But while that is happening though, That Team is RTZ happening habang pinapaliwanag mo yung TDC. Tinitignan ko kung gaano ba kakunat si 3 RTZ. Greed will be taken down. Medyo napahaba yata ang habol doon ng mga members ng Aura PH. Nandito na naman si Chu. Nag-uubos na naman dito sa mga members ng Aura. Tatlo ang nawala. Mukhang hindi na yata mauulit TDC ang nangyari nung nakaraan. Pero magiging disiplinado dito ang Work Oster Force. Kunin na muna natin tong Lord. Ito, pero si Benny Cutie, medyo nag-abang siya doon. Pero alam nyo ng Work Oster Force. And he will be taken down. Sabi dito ng Work Oster Force, wag nang mag-Lord. Isa lang ang magbabantay. That's gonna be the back shot. Hindi niya kaya na bantayan dahil diretso na tayo sa base. Will it be the final team fight ngayon dito? Kiluwas dito, gumulong-gulong pero walang tumutulong. Binato siya ni Unravel, nilabas siya sa base, tungka sa labas. Ngayon, Work Oster Force with the antics dito, with the TP-TP. Sino may sabing bawal mag-TP? Kukuha din namin ngayon ang base ng Aura PH. Ladies and gentlemen, Work Oster Force successfully got their revenge. And this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to this awkward hashtag HGG moments. Thanks to Head and Shoulders, 100% gender free and itch free. Now, Max Mabongo pa. Rob, nakita natin yung galawan doon. From Yes. the early game, nasa side ng Aura PH, pero nung nakahanap sila ng opportunity, sandali lang, medyo sumulubsob dito si Benny Cutie, medyo na out of position doon ng Aura PH at